guys, what's up? Welcome back, Hooper Samurai. Today, first impression ko sa bagong shoes na i-review ko. So, this is the newest Luka Doncic 3. So, ito siya. Hi Ash! Say hi to my viewers. Are you gonna say hi? No? Not this time? Init, no? So, ayun. Actually, nagamit ko na siya today. First, nagamit ko kanina. And, hindi pa ako makapagbigay ng review. Kasi, unang beses ko pa rin siya nagamit. At least twice. So, I can give much accurate na review na magagawa ko para sa shoes. Sorry, yung aso ko is tumatawag ko na rin naman sa background. Ayun, hi Ash. Unang gamit ko pa lang siya kanina. Kanina siya dumating na nagamit ko agad siya. Excited eh. So, yun, unang tingin ko, like, na-impress ako sa design niya, nagagandahan ako. Kasi, syempre, compare sa 2, ito, yung Luka 2, mas maganda yung itsura niya. For me, syempre may mas magagandahan sa 2. Then, ano ba? Dalawang colorway na to eh. Yung isa, yung white niya ito na photo finish, yata yung pangalan ng colorway na yun. Kasi ito, blurred color. Yung pangalan ng colorway nito. So, yun. Siyempre, nung in-unbox ko to, nang una ko chinek yung traction niya. So, yung traction niya is translucent and rubber combination. So, itong part na to, translucent. Then, dito, yung purple na kulay and ano bang klaseng green yan. Hindi ko alam kung anong klaseng green is rubber. So, expected ko na mabili siya kapitan ng dust or ano, ayan o. Kasi pag translucent, ganyan talaga eh. Kapitin talaga siya ng dumi. Then, yung upper body niya or yung ibabaw is may halong tela, then goma, ano ba to? Leather. Then, hindi ko alam kung anong klaseng material yung dito. So, paano ba sabihin? Mainit sa paa yung sapatos. Like, nakukulangan ako sa vent. Like, or yung singawan niya. Kasi, or naiinitan na ako kasi summer. Pero, nung ginamit ko siya kanina, expected ko talaga na mainit siya sa paa. Well, which is yun nga, mainit siya sa paa kasi kakaiba yung combination ng materials na ginamit, halo-halo. Then dito may naka-embossed na 77 dito sa part na to. Then dito yung logo ni Luka sa likod. Then Jordan logo sa side and sa thumb. Ano pa ba? Then, light plastic dito, isoplate nakalagay. So, yun. And yung cushioning setup niya is ano ba ito? Hindi ko alam kung anong word to Hindi ko alam kung anong word or anong ano to. Pero yung cushion niya is pure rubber dito niya. And sa heel, banda sa heel. So yun, then dito may naka-ukit din na 23 and 77, which is yung number ni Jordan and ni Luka. Then sa traction niya may naka-ukit din na design for Luka Doncic. And
Ito yung translation sa Slovenian ba? Or ano ba? Tama ba? Slovenian ba si Luka? Ay, ayaw ko nakalimutan. So yun, hindi ko mabasa kasi hindi ko alam kung paano basahin yun. And ano pa ba? Paddings niya, marami siyang paddings sa ano, which is very helpful nung ginamit ko siya kanina. Kasi kung titignan yung sapatos, parang pang wide foot siya. Lalo yung design ng body niya. So, syempre diba pag wide yung design ng sapatos, parang matatanggal sa sakong natin yung paa kasi parang feeling natin maluwag. Which is, doon nag-start mag-help yung paddings niya sa likod. Like, pag binent mo yung paa mo, hindi mo mararamdaman na feeling na matatanggal yung sapatos sa paa mo. So, yun. Anyway, that's about it sa first impression ko sa Locating Blurred Color. Ang pangalan ng colorway na to. So, yun, isang beses ko na siya nagamit and so far so good, pero I can't give an honest opinion or grade about sa traction, sa cushion, sa fitting and paddings, lace, etc. Kasi isang beses ko pa lang siya nagamit. So, lagi ko naman sinasabi na at least twice kung magamit yung shoes para malaman ko talaga kung talagang accurate yung mga napansin ko compare sa una kong gamit tsaka sa second kong gamit. So, yun. Anyway, ito yung newest shoe na i-review ko. So, abangan nyo next week na sana ma-upload ko agad. And yung nagre-request nga pala ng ma-review ko yung Jimmy Butler tool of Li-Ning. Sorry sir, pero hindi ako makahanap ng pair. Walang stock sa website ng Li-Ning. So, pero I will still try my best na makakuha ng pair ng Butler, Jimmy Butler 2. So yun, that's about it. Anyway, Ash, say goodbye or say hi to my viewers. Napakagit pa talaga. Anyway, that's about it. To my next performance review. So, thanks for watching. And congrats nga pala sa akin. I made 150 subscribers. So, very, very thankful sa mga nag-enjoy kahit papano na manood dito sa channel. So anyway, that's about it. Thank you guys for watching. We'll see you on my next performance review. Bye!